Welcome to my vlog and welcome to Croatia. Dito tayo ngayon sa tabi ng dagat. Sobrang maliwalas at napakaganda ng paligid. Very refreshing. Napaka-relaxing dito. Enjoy ka dito. Pag wala kang ginagawa, ito ka lang tatambay. Tingin-tingin. Sobrang ganda ng paligid. Sobrang linis. Konting tips para sa mga aspiring applicants na nag-apply papunta dito sa Croatia, Europe. Dati, nangarap lang din ako makapunta dito sa Europe. Ngayon, nandito na ako. Feel na feel. Ganda talaga dito. Sobrang ganda. Baga yung 10 years ko sa Middle East, hindi ko naranasan yung time freedom na makukuha mo dito sa Europe. Kasi pagkatapos ng trabaho mo, wala na. Doon kasi nagtatrabaho ako sa bahay na I was stuck in the Middle East for 10 years talaga. Kasi hirap talaga na makapagpunta, tapos hindi ko rin alam kung paano, hanggang nanonood ako ng mga vlog, paano. Tapos may napanood ako na kahit sa bahay lang pala nagtatrabaho, pwede palang mag-apply. Kaya ayun, sinubukan ko. Ako talaga nag-process lahat noon. Tapos nung sa Qatar pa ako, wala akong kahit day off, kahit sa loob ng 5 taon na pagtatrabaho ko sa isang employer, may isang day off hindi nila ako binigyan. Kunwari lang na if you need day off, tell us. Pero kahit na Friday, alam nila kung talagang nagbibigay sila ng day off, ay sana yung Friday na yun, ay ibigay na nila yun sa'yo. Hindi ka na sana utusan. Yun pala, pag Friday, mas marami pang trabaho kasi nagluluto ako ng breakfast nila. Pinaghanda ko sila ng breakfast. Tapos minsan sa bahay pa sila kakain ng Friday. Diba, mas sobra pa yung trabaho ko kaysa normal days. Kaya kahit kahit nasasabihin nila na malaya ka dito, malaya, anong malaya, halos matutulog ka na nga, tatawagin ka pa. Yun ang kaibahan ng pag nagtatrabaho ka sa bahay. At kung minsan lang talaga, hindi naman na sobrang, hindi naman sa malas, okay naman siya. Kaso nga lang, yung kalayaan, yung time freedom mo sa sarili mo, na tumanda ka na, hindi man lang na-enjoy yung sarili mo. At least dito, nagtatrabaho ka, meron kang time sa sarili mo. Kasi yung duty namin dito sa hotel, 7 hours lang. Katapos ng 7 hours, malaya ka na kung anong gagawin mo. Diba? At least dito, malaya ka sa mga gagawin mo. Sa mga aspiring applicants, gugugo lang. Kahit sa bahay kayo nagtatrabaho, try nyo yun. Ako nga, sa bahay din ako eh. Thank you pala sa Worldwide Connection, sa agency ko, na sila yung nag-guide talaga. Tapos tips na para, kasi yung mga kasamahan ko, nabutan sila ng expired ba yung mag-expire na yung police clearance nila. Kasi pag sa Qatar ka nang galing, kailangan ng police clearance. Siguro pag sa Pinas, kailangan ng NBI clearance, pero wala namang NBI sa ibang bansa. Siguro pag Pinas galing, 1 year yun mag-expire yung NBI. Mas mabuti yung NBI kaysa sa police clearance, kasi ang police clearance lang talaga siya, 6 months lang talaga siya mag-expire. Tapos pagkatapos dun, pagkukuha ka kasi ng police clearance sa Qatar, kailangan mo kumuha sa MOFA, sa Metrash apps. Kailangan naka-register kayo sa Metrash apps gamit ang inyong number at saka yung ID number ninyo. Tapos pag na-release na, ready for releasing na, 2 to 3 days, ma-release na yan. I-pick up nyo na sa Salwa Road, sa police station siya. Chania 15 ata yun. Kalimutan ko na, basta tapos dalhin nyo, pagkatapos nyo makuha yung police clearance nyo, dalhin nyo sa MOFA, Al Rayyan na yun. Al Rayyan, yung Ministry of Foreign Affairs doon sa immigration ng Qatar.
doon ninyo dalhin, magpa-stamp kayo doon, bayad kayo ng 100 reals for the stamping, tapos sa kanya ibigay sa agency, tapos sila na ang pag by agency, mag-agency kayo, sila na ang mag-process, mag-schedule sa inyo, kasi meron pa yang another stamping for the VFS, Visa Facilitation Services. Dati daw, nung hindi pa senyentong Croatia, meron sa embassy talaga sila nagpa-stamp, pero ngayon na senyen na, parang ginawa nila, unified na ang lahat, ginawa nila doon na sa BFS. Ang location ng BFS na sa Okbay Binapi Metro Stations, exit number 2, beside siya, side ng ShopRite, at saka katabing building yun na talaga yung BFS. Huwag ka sa exit number 1 pag nag-train ka, nag-metro ka, huwag ka sa exit number 1 lalabas, kasi pag sa exit number 1 ka lalabas, doon ka sa kabilang kanto. Pero pag sa exit number 2 ka, doon ka na talaga beside sa building ng Okbay ng VFS, sa second floor siya. Yun lang. Tapos yung mga sabi-sabi nila na may mga kinancel daw. Alam mo ba, mas malala pa nga yung tanong sa akin doon sa pa-check-in ako, kompleto na ako, mayroon na akong visa, may visa na kami, may ticket na kami, meron na ang work permit. Syempre hindi tayo makakalis kung wala niyan, dahil iyon ang pinaka primary requirements, kasi purpose of travel natin dito sa Europe magtrabaho, hindi tayo magbakasyon dito, kaya kailangan may work permit tayo na hawak. Alam mo ba, yung Pinay na linya ko doon nga pala, sa mga gustong sa mga aspiring na papunta dito sa Croatia, huwag kayong pipila doon sa babae na Pinay na yun, visit na babaeng yun. Ay, sorry naman, naiinis ako doon, sobra. Sabi mo naman niya, do you have enough funds to come back here in Qatar if ever your visa is your visa is cancelled by your employer? Sabi ko, bakit naman na-cancel? Na kailangan nila ng tao, kaya nga sila nagpapadala ng tao, at saka kaya nga sila nagpapadala ng tao, kasi kailangan nila, at bakit naman nila i-cancel? At nakipag-coordinate naman kami, at yung arrival nga namin, by group kami para isahan yung pagsundo namin, kasi we are very far from the airport, mga 6 hours kami bago sa Zagreb. Dito kami sa Revenge. Grabe talaga yung babaeng yun, makatanong, parang siya, sobra pa siya sa immigration. Naku, ang babaeng to, Pinay pa naman, nakakahiya siya, bilang Pilipino. Grabe, doon ako nainis sa kanya. Sabi niya, edi sa sobrang inis ko, sinabi ko rin, yes, I have enough fun, kahit wala naman akong pera. Pili ilang euro lang, 300 euro lang ata yung dala ko, pero sinabi ko talaga, yes, I have enough fun. Sobrang inis ko na yun, pero dapat hindi na niya tinanong yun, kasi tapos alam mo ba ang ginawa niya? Kinuha niya yung papel ko, inabutan ako, yung 3 kasunod ko natapos na doon sa mga sa next counter, pero ako andun pa rin nakatunganga. Sabi niya, wait, pa-verify ko muna sa sa supervisor, o iwan ko kung saan niya ipa-verify, baka sa immigration niya dalhin natin ipa-verify. Sabi ko, okay, no problem, naghintay lang talaga ako kasi sobrang inis na ako. Tapos sabi niya, sorry ma'am, kailangan lang talagang i-verify. Sabi ko, no problem. Kahit inis na ako, lintik na babaeng yun, sobrang nainis ako. Shout out sa'yo, grabe ka, para kang immigration. Saka sabi ng supervisor, o basta yung head nila, sabi noon, she has enough credentials para daw makapag-board. Grabe siya, may working visa na ako, may ticket na ako, may may visa na. Tapos bata nga siya. Sabi niya, ano pong purpose of travel niyo? Sabi ko, for work po. Sabi niya, alam mo ba saan niya hinanap yung visa ko? Doon niya hinanap sa sa files ko, sa working permit ko. Sabi niya, ma'am, wala po kayong visa. Sabi ko, nasa passport ko po. Sabi niya, ay, akala ko dito. Sabi ko, sarap sabihin, ay, tanga mo, talaga, doon mo hanapin sa work permit ko yung visa. Hindi ba talaga yun nakastamp lang sa sa passport? Grabe.
Para bang nagmamarunong siya na wala namang alam. Grabe, yung Pinay na yon. Na inis ako sa liit ng babae yun. Grabe siya. Tapos nakapasok na kami, naka-check-in na. Kahit na nabisit ako sa kanya, tiniis ko yon. Tapos pumasok na kami. Nag-check-in na talaga ako. Hindi na ako nag-ikot-ikot kasi na bad trip ako sa kanya. Nag-exit na ako sa immigration. Pagkatapos ko sa immigration, dire-diretso na doon sa pa-check-in na. After 2 hours, mag-check-in na kami. Open na yung boarding gate. Ando na naman yung putang baba. Oh, sorry naman. Ano naman yung babaeng yan? Visit na talaga ako. Sabi ko, siya na naman. Dito na naman. Tapos ano sabi ng kasama namin, yung mga nauna, kasi 15 kami by group na magkasama. Sabi niya, siya na naman. Ang sabi ng babae, iba ako at iba yung babae doon. Oo, pinagtanggol niya yung sarili niya. Paano ba namin na malilimutan? Sama ng ugali niya. At saka doon na naman siya. Ay, tapos buti na lang may isang may kasama siyang nag-check ng boarding gate namin, boarding pass namin. May isa. Kaya doon talaga ako pumila. Di baling mahaba. Doon talaga ako pumila. Di baling maghintay ako hanggang sa last na papasok doon. Hindi talaga ako pumila doon sa babae. Sabi niya, oh dito, anyone would like to come here? It's vacant. Well, hindi talaga ako nagpunta doon. Bullshit ng babaeng yan. Kala mo naman immigration siya. Sabi ko, isusumpa ko talaga yung babaeng yun. Sana hindi ko na siya makikita pa. Grabe. Ano pala kami, Fly Dubai yung airlines na sinasakyan namin. Grabe, siguro pag kayo Qatar Airways kayo, hindi ganun ka stricto kasi yung mga staff sa Qatar Airways sobrang bait nila, halos lahat very well trained talaga sila at saka very well oriented sila. Hindi ko alam kung dapat yung babaeng yun proud siya, ay Pinoy tayo kapwa Pinoy, kakahiya pagiging Pilipina niya. Sobra siya. Para siya siguro pag siya may hawak sa immigration, lahat, busisihin niya lahat. Grabe. Sobra pa siya sa immigration sa Pinas. Grabe yung babaeng yun. At saka huwag kayong maniniwala na may kakancel. Hindi yun totoo. Siguro ba kung may cancel yun ay dahil naghintay yung employer ninyo ng matagal. Kaya nga, the best time para mag-apply kayo is from December to January. Kasi pag mag-process kayo ng papers ninyo, January, February, March, sa loob ng 3 buwan, kailangan nakatapos na kayo. Kailangan ready na yung work permit ninyo at saka yung visa nyo para pagka April, in March or April, tapos na kayo at ready pa, flight na kayo para pagdating nyo dito, talagang summer na summer. Hindi ko sabihin para masulit ninyo yung trabaho. Tsaka yung sabi na na magsarado daw yung hotel na papasukan sa amin, hindi naman nagsasarado daw yung Loni Hotel, Maestra. Under kami ng Maestra from Trayan Agency. Hindi naman daw nagsasarado. Pero pag nagsarado man, yun ay nag-renovate lang, may pero bayad naman ang mga empleyado. Huwag kayong matakot na sabi nila magsabalutan kayo kasi seasonal yung job na pinapirmahan sa iyo. Kaya huwag kayong papayag na seasonal yung pipirmahan yung kontrata. Dapat 1 year. Kaya pag para mag-renew kayo dito na. Renewable naman yun. Huwag kayong papayag na seasonal kasi pag seasonal job, lang daw yun, 9 months, hindi ko alam, pero dito sa amin talagang yung visa na sa contract namin, hindi talaga siya seasonal, talaga siya, pang 1 year talaga siya. Yun lang yung kinatatakutan ng lahat, na kinatatakutan ko rin. Hindi naman pala totoo yun na may cancel na dumating na dito sa airport sa Zagreb tapos pinauwi siguro dahil na pagod na yung employer, yung company na maghintay sa kanila, ang tagal nilang pinag-flight. Dapat kasi pagdating ng visa, work permit ninyo, mag-apply na agad-agad kayo ng visa nyo para within 2 months, pagdating ng work permit nyo, within 2 months, siguro tapos na yung visa nyo. Kasi sa akin,
hindi umabot ng 2 months, dumating na yung visa ko. Madali lang talaga. Sa Worldwide Connections, yung buong proseso ko, hindi naabot ng 3 months. Oo, lalo na pag ready na yung police clearance yung, at saka, pag nag-apply kayo, ipa-follow up ninyo din. Kayo na mismo ang magpa-follow up dahil sa dami ng mga nag-a-apply, hindi kayo maiisa-isa, hindi kayo ma-priority nila kasi madami kayo. Dapat kayo din ang nagpa-follow up, kumusta na yung status ng application ko, kumusta na yung papel ko. Kaya dapat ganun, pero i-follow up nyo talaga kasi pag nag-expire, pag nabutan kayo ng mag-expire yung police clearance, yung mag-renew na naman kayo ulit, panibagong apply na naman, panibagong samping na naman, at saka panibagong VFS appointment na naman, di ba? Yung pagod nyo doon, yung basta yung pera na pinanggastos nyo, sayang din yun. Kaya dapat within 6 months, sa loob ng 6 months bago mag-expire yung police clearance nyo, dapat nakaalis na kayo. Kaya dapat handa nyo yun para hindi na kayo pabalik-balik. Kasi yung mga kasamahan ko, karamihan sa kanila, pinarenew sila ng pinarenew sila ng police clearance nila. Isa akin naman mag-expire May pa, katapusan ng May. Kasi kumuha ako ng police clearance ko November. Para dire-diretso talaga yung process ko, at saka pinalo up ko talaga na kumusta na yun. Kasi naiinip na din ako sa trabaho ko, gusto ko na rin makaalis, kaya nag-follow up talaga ako pag sabing andyan na yung tapos ang expected na darating yung work permit ko 2 months daw, 2 to 3 months. Tapos sa akin dumating ng 3 weeks, di ba? Sobrang saya ko. Sabi ko para sa akin talaga to. Tapos nag-apply kinabukasan, nag-apply agad ako kasi pag dumating na yung work permit mo, ka na lang, mag biometric sa VFS ulit. Wala na yung wala na siyang appointment, dire-diretso na. Tapos ayun, nag-apply agad ako. Hindi naabot ng 2 months, dumating na rin yung visa ko. Pero hindi agad ako, last month dumating na yung visa ko, pero hindi agad ako pinayagan ng employer ko na alis kasi pinatapos pa nila yung Ramadan, kaya hindi na rin ako nakapag-away, tinapos ko na lang rin. Hindi, patapos na. Patapos na bago ako nakaalis. Tiis lang, tsaga-tsaga lang. At saka sa Pinas, meron din silang, ang Trayan sa Pinas, meron din silang agency sa nahawak sa Pinas. Yung Human Link International. Oo, legit din yun. Hawak dito, Trayan. Malaki. Yung Trayan, sobrang malaking agency, at saka mga babait yung mga staff ng Trayan. Inaasikaso ka talaga nila, ginaguide ka talaga nila hanggang matapos yung buong proseso mo, mula medical, sa police clearance, sa police mo, para sa ID mo, saka pag open ng bank account. Inasikaso ka talaga nila bago ka i-turn over sa hotel na pagtatrabahuan mo. Yun lang, at kung may mga tanong kayo, comment lang kayo sa baba at sasagutin ko yun hanggang makakaya ko. Kasi uuwi na ako kasi hindi pa ako nakakain. Bye! Thank you for watching.